sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog, Panginoon, napasamin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa midulot, sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin pagsisihan at humingi tayo ng awa sa Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Panginoong Hesus, dumating ka upang tipunin ang mga bansa sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, dumarating ka sa salita at sakramento upang patatagin kami sa kabanalan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, dadating ka sa kaluwalhatian, taglay ang kaligtasan para sa iyong bayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong lubos naming gawin ang paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Mangyari nawa ang kanyang itinuro bilang tagapagligtas kapag siya'y aming sinalubong ng may mga ilawang nagdiringas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo at makinig sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng banal ng Israel: "Nang Panginoong mong sa iyo'y tumubos, ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo'y sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat. At tinitiyak kong hindi sila mapapahama." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanila't payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siya'y binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay si liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis.
Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangin umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Panginooy darating, siya'y ating salubungin, siya'y kapayapaan natin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumasayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumatangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mga kapatid. Mga kapatid, napakahalaga ng ating pandama or our senses. Ang ating mga mata upang makakita, ang ating ilong para makaamoy, ang ating pangdamdam upang makaramdam. Ano pa? 3. Mata, ilong, tenga daw. Iyon ang pandinig. Ano pa? Bibig, sa panlasa. 5. Merong ako'y dadagdag mamaya. Napakahalaga nito. Tulad ng sinabi niya dito sa mabuting balita, napakahirap mamuhay na wala ka ng pakiramdam. You are numb. Halimbawa, sa mga magkasintahan, umiibig ka pero yung iniibig mo hindi ka na iniibig. Ouch. Nanlalamig na sa iyo, wala na siyang pakiramdam. Mahirap yun at masakit. Ito din ang karanasan. Kaya sabi ni Jesus, paano ko kaya ihahambing ang mga tao ngayon? Ngayon din, napakahalaga nitong pandamdam. Panamdam natin kasi ito yung nagbibigay sa atin, nagsusustain sa atin para mabuhay. Pag wala na ito, numb na tayo, para tayong mga walking dead. Kahit anong saya, hindi ka nangingiti. Kahit anong ligaya, hindi ka na matutuwa. At wala ka ng pakiramdam. Gusto mo na lang tapusin ang lahat. Tama o tama. Ito ang hatid ngayon, panahon natin, itong panahon ng pandemya. Marami sa ating mga kapatid ang nawalan na ng pakiramdam. Hindi na sila makadama. Kaya napakahalaga nito sapagkat tulad halimbawa ang mata. Napakahalaga ng ating paningin.
Hindi madali ang mabuhay na bulag. Tanungin niyo mo yung mga bulag. No? Na buong buhay mo nakikita mo dilim. Hindi madali. Try to close your eyes. Sa ilang segundo lang at maglakad ka. Posibleng mapahama ka o mamamatay ka dahil sa disgrasya. No? Kaya napakahalaga. Pero sana hindi lang itong paningin na ating nakikita. Sana malalim pa, no, na paningin ang meron tayo. Ito yung paningin ng pananampalataya. Ito yung mata na nakakakita hindi lang sa pisikal. Anong ibig sabihin itong mata ng pananampalataya? Ito yung mata, mga kapatid, kung saan naiintindihan mo kung bakit nangyayari itong mga bagay na ito ngayon sa atin, sa iyo personally. Bakit ito hinayaan ng Diyos? Kung meron kang mata ng pananampalataya, maiintindihan mo kung bakit ito ginagawa ng Diyos. Bakit niya hinayaan itong mga bagay na mangyari ngayon? Bakit hinayaan niya merong gera? Bakit hinayaan niya marami ang mamamatay? Kasi, kaya nga binigyan tayo nito mga pandamang ito upang tunay tayong maging maligaya. Tama? No? Bakit ba kailangan mong kumain? Halimbawa, pag sinabi ng iyong utak, gusto ko ng burger with matching french fries at spaghetti. Papasok ka agad ang Jollibee at McDo. Tapos, ayan na, maglalaway ka na. Bakit kailangan mo itong isatisfy? Para lumigaya ka. Tama? Bakit ba pag may bagong lumabas na latest na cellphone o gadget, no, marami sa atin nangangating, gusto ko rin yan. No? Kaya nga, no, talagang magsisikap ka para makuha iyon. At pag nakuha mo iyon, nagiging masaya ka. Kaya isa lang ang rason, mga kapatid, kung bakit tayo nabuhay sa mundo, upang tunay na lumigaya. Pero ang demonyo, ayaw tayong maging tunay na masaya. Kaya nga, sa simula't simula pa lang, no, nung ginawa ng Diyos ang buong mundo, bago niya nilikha ang tao, nilikha muna niya ang lahat para wala nang hanapin ang tao. No? Magiging lubos, no? At magiging tunay ang kanyang kaligayahan. Pero ang tao hindi nakontento sa ibinigay ng Diyos. Kaya nahulog sa kasalanan. Kasalanan na siyang nagdala sa kanya sa kadiliman, sa kamatayan. At dahil dito, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Dahil ayaw talaga ng Diyos na ang tao ay magiging malungkot. Ang gusto ng Diyos, magiging lubos ang kanyang kaligayahan. Man will live in His fullness, full of joy and happiness. Kaya nga, marami siyang ginawa. Una na dyan, no? Pinadala niya ang kanyang anak para ahunin tayo doon sa kalungkutan na yun, ng kamatayan, ng kasalanan. Ngayon, no, tapos na iyon, more than 2,000 years na siyang nag-alay ng kanyang buhay. Meron pa rin binibigay ang Diyos. Kung ang kasalanan ang siyang sanhi, no, kung bakit ang tao ay naghihirap, no, hindi naman talaga nagiging malungkot ang tao dahil wala siyang pera. Hindi naman talaga malungkot ang tao dahil mahirap siya. Hindi rin malungkot ang tao dahil wala siyang jowa. Uso ngayon sa TikTok, wow, here's my jowa, wow. Si Father updated, no? Siyempre yung mga mga friends ko sa Facebook, mga millennials. So anong tinitingnan nila, mag-a-appear sa akin? Ano ba 'tong mga video na ito, no? Kahit hindi ko naman yan tinitingnan, pero lumalabas, no? Yeah. Wow. Here's my jowa. Wow. Di ba? Hindi talaga yan ang dahilan kung bakit malungkot yung tao, kung bakit siya naghihirap at nagdusa. Alam nyo kung anong dahilan kung bakit malungkot ang tao? Isa lang, dahil sa kasalanan. Kasi itong kasalanan na ito, no, ay para bagang ikaw ay tinatalian. Ganito ang ginagawa ng demonyo.
Sa bawat panlilin lang niya sa tao, sinasabi niya, gawin mo ito at magiging masaya ka. Pero hindi niya sinabi, pag ginawa mo ito, ang magiging resulta, magiging alipin ka. Hindi niya ito sinasabi. At ayaw ng Diyos na tayo maging alipin. Kaya nga binigyan tayo ng kalayaan at hindi niya ito papakailaman tong kalayaan na ito sa atin. Pero ang demonyo, ayaw niya ng tao maging malaya. No? Kaya dito siya nagagalit. Bakit ang tao binigyan mo ng kalayaan? Ha? Samantalang kaming mga anghel, wala kaming kalayaan. Sunod-sunuran lang kami kung ano ipag-uutos mo sa amin. Also, the devil is also an angel. Ha? Fallen one lang, no? Sila'y nahulog sa langit. Speaking of nahulog sa langit, no? Natatawa ako pag sinasabihan ako, Father, pag halimbawa pumupunta ako sa may sakit o di kaya basta may blessing na ginagawa, Father, ang bait-bait niyo po, hulog po kayo ng langit. Tama na yung una mong sinabi, yung pangalawa wag mo na sabihin. Isa lang ang nahulog sa langit, ang demonyo, no? Hindi ako nahulog sa langit, no? Parang yun, no, ang sinasabi. Kaya mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit nalulungkot ang tao, ang kasalanan. At dito sa katotohanan at realidad ng kasalanan, hindi pa rin tayo pinapabayaan ng Diyos. Meron pa rin siyang ibinibigay upang ang tao ay magiging malaya at magiging lubos ang kanyang ligaya sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Kanya, pangungumpisal. Kaya mamaya, no, meron tayong kumpisalan, no? Kung mabigat na yung bit mo, no? Kung napakarami na iyong bagahe, kung sa eroplano hindi ka napasasakyan kasi magbabayad ka na excess baggage, no? I-unload mo na. Mamaya meron tayong kumpisalan para sa lahat, no? Nasa sa inyo yon, hindi kayo pipilitin ng Diyos, hindi rin ako mamimilit, no? Kaya nga nakakalungkot mga kapatid kasi marami akong mga kakilala, no? Hindi ko alam kung ayaw nila mangumpisal sa akin dahil kilala ko sila. Usually gano'n naman, no? Pag kilala mo yung pare, ayaw ko dyan, kilala ako ni Father. Ha? Ayaw mangumpisal. Gusto doon sa hindi siya kilala, no? Tanga, pagkatapos mo mangumpisal, hindi naman yan iisipin ng pare, ililista niya, yun ang kasalanan niya. Hindi. Pagkatapos ng pangumpisal mo, hindi na namin yan iisipin pa, no? Hindi nga namin yan pag-uusapan, bawal, no? Arkano, secrecy, no? Your sins is sacred, your confession is sacred, no? Kaya nalulungkot ako sa mga kakilala ko, no, na hindi nangungumpisal, pero pumapasok sila sa simbahan. Iniisip ko nga, buti pa sila, mas banal pa sa akin, baka lumampas na sila sa langit, no? Kaya iniisip ko, ano kaya kung gawan ko na lang sila ng tungtungan, yung platform, ha? Tapos gawan ko na rin sila nung glass, no? At i-display ko diyan sa labas, meron kayang maniniwala, no? O baka marami nang hindi napapasok sa simbahan at maiskandalo. Hindi na. Ito ang mahirap sa atin mga kapatid. Pag nasanay na tayo sa isang kasalanan, nawawala na yung hiya. Nawawala na yung bang pantawag dito, itong grasya na makita mo na ikaw ay nagkakamali, no? Kaya nga sabi dito sa mabuting balita, itong ginawa ng bayang Israel, no? Dumating si Juan, marami silang sinasabi. Nung dumating si Jesus, hindi rin nila nakita na ang Diyos na mismo ang lumapit sa kanila. Naging bulag sila, no? Wala na silang pakiramdam, wala nang hiya, no? Pag mahirap ito mga kapatid, no? Lalo na, no? Marami akong kakilala na nasa simbahan, no? Nawala na yung bang feeling of nasa estado ako ng hindi sa grasya, no? Nawala na iyon, no? Para bang ginawa naman ng lahat ng karamihan, no? So what, no? Tatanggap ka pa rin ng katawan ni Kristo. Siyempre si Kristo naman ay hindi, no? Pero sa loob, no, alam mo na merong pagkakamali. Kaya nga
Sabi dito sa Salmong Tugunan, ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Pero ang taong nanatiling bulag sa kanyang kasalanan, sa kanyang pagkakamali, na hindi niya nakikita, no? At lagi niya pa rin ginagawa, saan siya pupunta? Sa kadiliman. Sabi dito, maitutulad siya sa ipa. No? Siya ay, tatangayin lang ng hangin. Pero ang tao na tunay nakakilala sa kanyang sarili, sa kanyang pagkakamali, at nagbabalik loob sa Diyos, ay maitutulad sa isang halaman na nakatanim sa gilid ng ilog. Hindi malalanta. Laging buhay at nagbubunga. Hinding-hindi siya maghihirap, tulad ng sinabi ni Propeta Isaías. Ang kanyang grasya ay umaapaw. Sabi nga dito, sabi ni Propeta Isaías, sabi niya, tagumpay mo'y sunod-sunod, parang darating ng alon sa dalampasigan. At dito mo makikita, mga kapatid, kung tunay ka talaga na sumusunod sa Kanya, sa Kanyang panawagan, dahil bukas ang inyong pandinig, pati ang inyong pakiramdam. Hindi pa kayo, numb sa mga nangyayari at sa mga iyong pagkakamali. Ang mahirap, pag wala na, sawa ka na makinig sa sermon ng pare, sa homilia, sa salita ng Diyos, wala na itong epekto sa iyo, no? Matakot ka, sapagkat darating ang araw, wala nang kabuluhan ang buhay. Hindi ka na magiging masaya kahit ano pa ang gawin mo. Kaya wag nating sayangin itong paanyaya ng Diyos. Magbalik loob sa Kanya, maging bukas ang ating mata ng pananampalataya, at makita natin ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay, sa ibang tao at sa ating paligid. Nawa ay pumasok tayo lagi sa Kanyang paanyaya, tunay na maghanda sa Kanyang pagdating. At bilang isang paraan ng paghahanda sa Kanyang pagdating, na maaring mamaya o bukas, ay ang pagbabalik loob sa Kanya. No? Pagbibigay, hindi niya kailangan ng ating mga kasalanan, pero kailangan niya tayo na malinisan upang maging lubos ang ating kaligayahan. Ibigay natin lahat ito sa Diyos upang tunay tayong maging malaya at maging payapat masaya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, may pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Amang nagnanais na ang lahat ng tao ay magpaunlak sa Kanyang paanyaya, sa piging ng buhay na walang hanggan sa langit. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan dito sa lupa, naway magpatuloy sa paglago at maghikayat ng higit na maraming mga tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap, naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan ng magsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga yumao naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo.
Ama naming nasa langit, inanyayahan mo kami upang makasama mo sa iyong kaharian. Sa aming pananalangin para sa aming kapwa, tulungan mo kaming maisama sila sa piging na inihanda ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong spirito. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapunuan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niya ay kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan,
Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niyang tinapay. Tumingala sa iyo, Ama, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Tumingala sa iyo, Ama, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid, tinuruan tayo ni Jesus na makilala at tumawag sa Diyos bilang ating Ama. Ngayon dasalin natin ang dasal na tinuro niya sa atin. Ama namin, sumasa langit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan At ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ni Kristo ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa lahat po mga tao na sa labas, kapayapaan sa inyo at ang nakikiisa sa atin sa live streaming. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesucristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga ininyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsandalan tayo makatanggap ni Kristo para sa buhay ng langit.
katawan ni Kristo, Amen. para po sa maayos nating pagtanggap ng katawan ni Kristo. Itong panahon ng pandemya, sa ating mga palad po natin siya tatanggapin. Kaya ang kaliwang palad po ay nasa ibabaw ng kanan na palad. Dalawang pila po tayo. Yung dito nakaupo, dito pa kayo nga side. Ang dito naman po, dito po kayo na side. Okay? Panalangin sa pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na at niyaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ngayon po ang 14 na araw ng pagsasabit ng simbolo sa puno ng Hese. Simbolo, ang batong altar, ang kahulugan si Elias. Pagbasa mula sa aklat ng mga hari, sinabi ni Elias sa babae, "Huwag kayong mag-alala, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi matutuyo ang langis sa tapayan, hanggang di dumarating ang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Sa ating buhay ay hindi mawawala ang alalahanin o pag-aalinlangan. Ang mga pagsubok ay hindi kayang ipaliwanag. Subalit kung ang bawat tao ay naniniwala sa Diyos na hindi nakikita, ngunit ating nararamdaman, dapat nawala ng puwang ang kawalan ng tiwala sa Kanya, sapagkat kailanman ay laging pinatutunayan ng Diyos sa bawat isa sa atin na Siya ay buhay, dahil ang pag-ibig Niya sa atin ay siksik, liglig at umaapaw. Ang tanong sa atin ay, paano mo nadarama ang pag-ibig ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay? Manatili pong nakaupo at tunghayan natin ang pagsasabit ng simbolo sa puno ng Hese. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin. O Diyos na makapangyarihan, pinili mo si David upang maghari at maging pastol ng iyong bayan. Nang siya ay bata pa, nilukuban siya ng Espiritu Santo upang magsimula ang kanyang paglilingkod na may pagmamahal at katarungan. Sa lahi ni Hese na kanyang ama, umusbong ang pag-asang hinihintay ng lahat. Sa tinig ng alpa ay napapawi ang masasamang espiritong lumulukob sa tao. Sa tulong mo, Panginoon, maglingkod nawa kami tulad ni David, na may pagmamahal at pagpapakumbaba. Tanggalin mo ang hilahil dala ng kasamaan sa amin, nang kami ay magbigay ng kabigha-bighaning tinig sa aming kapwa.
ang paninirang puri o masasamang salita bunga ng inggit. Gawaran mo ang bawat isa sa amin ng tinig na handang magbahagi ng kabutihan upang maibahagi namin ang kagustuhan ng sambayanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo. Amen. Magsiupo sa mandali. Pinasasalamatan po ang pamilya ni na Mr. and Mrs. Resty Francisco, Mr. and Mrs. Jeromo family, Mr. and Mrs. Tagapan family, at ang Minister of Altar Server and Holy Name Society na nagsabit at nag-alay ng simbolo sa gabing ito. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat sa inyo, sa inyong mga alay at sa inyong pagsabit doon. Hindi yun para sa akin, yung inalay nyo, para yun doon sa kumbento. Lahat ng pari ay siyang makikinabang sa inyong ibinibigay. At pag magsobra, makikinabang din ang mga kapatid nating nandyan sa labas. Pag tumawag yan, Father, alam mo na. Hold up to. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Napapaalala ko uli, kung sinong gustong magbalik loob, mangumpisal, meron po tayong pakukumpisal mamaya pagkatapos nito. 7:30, tama ano? 7:30. Kalimutan ko yung salita pala kanina is wala ng konsensya. Wala ng pakiramdam, wala ng konsensya. At pagpalain kayo ng mahabagin, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Excited matapos. Sanggol na hulog ng langit, sugong tunay ng pag-ibig, tulungan mo akong buning santo ninyo. Sanggol na hulog ng langit, sugong tunay ng pag-ibig, tulungan mo ako, buning santo ninyo. Yun pong hindi magkukumpisal ay makaka-exit na po para papasok naman po yung dadalo sa ating kumpisal kasi lilinisin pa po ang mga upuan. Huwag muna kayong uupo, yung mga bagong dating.